ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 17 anyos nga batan-ong lalaki patay human maanod sa naghaguros nga tubig sa usa ka sapa sa General Santos City. Pipilasab ka mga estudyante ug sakyanan, apektado human gibaha ang usa ka tunghaan ug kadalanan sa Sarangani Province. Usa ka 74 anyos nga lolo patay human gidunggab sulod sa ilang balay sa Davao City. Sospek ang mismong 27 anyos nga lalaking apo. Unom ka individual, samdan human nagrambol ug nagdinunggabay ang duha ka grupo sa usa ka imnanan sa Maramag, Bukidnon. Pag-abli sa Pasko de Oro sa Cagayan de Oro City, wala na dayon tungod sa security threat. Ang maong security threat giimbestigahan na. Og kay ang Pasko panahon sa paghinatagay, gilusad sa usa ka simbahan ang giving machine kung asa pwedeng magdonar ang katawhan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka 74 anyos nga lolo ang patay human gidunggab sulod sa ilang balay sa Davao City. Ang sospek, ang mismong 27 anyos nga lalaking apo niini. Nakaalerto si Argil Relator. Sama dinunggaban sa dughan ug tangkugo ang itapos sa kinabuhi sa usa ka 74 anyos nga lolo sa Davao City. Ang sospek, ang iya mismong 27 anyos nga lalaking apo. Alas 5 Lunes sayo sa buntag dihang gidunggab sa sospek ang iyang lolo sulod sa ilang balay sa Sitio Camellia, San Rafael, Barangay 9A. Nagpuyo ang sospek sa usa ka kwarto sa likod nga bahin sa balay nga gipuy-an sa biktima. Saysay sa igsuon sa sospek kinsa nagpuyo sab sa samang balay. Paglagubo, nigawas mi dali sa akong partner kay gitanaw na ang lolo. Did na malimtan ang pagtawag last ni Lolo sa kuha og nip kay nangayo og tabang. Pag naog pa lang ako sa hagdanan, nakita na nako kong igsuon gawas sa kwarto sa akong lolo. Nagbitbit siya duha ka kutsilyo nga duguan. Makapilang beses sa matud pa niining gihulga ang kinabuhi sa biktima. Sumala sa mga kabanay, nasayran niya dunay problema sa pangisip ang suspect. Sulod gawas sa matud pa kini sa mental health facility. Hindi ko kadawat siyang gibuhat. Sarili niyang lolo, iyang kuwaag kinabuhi. Sakit kay sa mua nga. Kadugo ra, iyang kuwaag kinabuhi. Luyos sa kasubo, nakadesisyon ang pamilya nga dili na magpasaka og kaso. Wala na lang mo file og kaso kay kuan man pud siya, naamo pud siya diferensya sa utak nga ako lang ang amo na lang giampo nga mahiluna po akong papa. Kaya nakadeside sila nga instead nga mafile sila og kaso, i-diretso na lang, i-adto sa mental hospital kining maong suspect. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang 17 anyos nga batanong lalaki human maanod sa naghaguros nga tubig sa usa ka sapa sa General Santos City. Samtang pipila ka mga estudyante og sakyanan ang apektado human gibaha ang usa ka tungaan ug kadalanan sa Sarangani Province gumikan sa kusog nga ulan. Ani ang report. Wala na'y kinabuhi, nakahubo ug puno sa samad ang nawong. Kini ang kahimtang niining 17 anyos nga lalaki nga nasangit sa mga ugat sa usa ka kahoy diyang na-recover sa mga rescuer daplin sa sapa sa Sitio Pau-Pau, Barangay Sinawal, General Santos City, banda alas 10 sa buntag adlawng Martes. Ang patayng lawas sa biktima nga mag-usa ka gabi na matud pa nga gipangita human maanod sa maong sapa Lunes sa hapon. Gilayong gidala sa Barangay Hall sa Sinawal aron maasikaso. Nasayrang naligo kuno kini kuyog ang laing 5 ka kaubanan sa simbahan yang naabtan sa paghaguros sa tubig sa sapa.
Duha ka kaubanan niini ang nauna nga nakalingkawas. Apan siya ug laing tulo ka kaubanan natrap sa tubig hangtod ang usa kanila nakahunahuna nga magtumba og kahoy aron makatabok. Apan sa pagtabok, wala nakagunit sa kahoy ang biktima ug didto na kini naanod sa tubig. Kani siya ang wala nakagunit sa kahoy. Kay naggunit po siya og silopin nga sulod sa ilang mga cellphone. Ang amhan sa biktima, emosyonal diyang gisaysay nga sa wala pa ang hitabo. Giingnan na niya kini nga dili mulakaw. Apan wala daw kini nagpatuo. Giingnan ako ayaw laag kay matulog ko. Sa pag magkuha lang kog gulay, magkuha mi gulay. Nga si kauban katong kauban sa simbahan. Tong choir. Katong lima nga kauban niya mga choir gihapon to sa simbahan. Wala ko kabalo katong gulay dai gibalon to nila didto. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Gilauman sab nga mag-apod og ginabang ang LGU. Sumala sa CDRRMO, walay ulan nga nasinati sa sentrong bahin sa syudad niadtong Tungura. Apan dunay report nga bulhog sa tubig sa usa ka dakong sapa sa syudad. Gani nakuha og video ang ulo sa baha nga mihaguros padulong niining dike sa barangay Labangal. Butang nga nakapaalarma sa mga residente. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Hindi man umulan dito sa atin sa syudad, pero doon sa mga headwaters ng ating mga major ilog, no, umuulan. Huwag tayong pakakatiwala, pakapakumpiyansa, no, na miski wala pong ulan dito sa atin, meron po talaga posibilidad na tulad nito, flash flood. Sa Kiambas, Sarangani, pipilasab ka mga sakyanan ang natanggong tungod sa tubig baha nga gikan sa bukid ug mipadulong sa kalsada sa barangay Suli Lunes sab sa hapon. Usasab kagamay nga balay ang nadanyos human kalit midahili ang yuta gumikan sa baha sa Purok Pag-asa sa mong lungsod. Ginasuta pa kung dunay angol sa hitabo. Sa lungsod sab sa Maitom, Sarangani, palisuray ang pag-uli niini mga estudyante sa Malalag National High School human gilunupan og tubig baha ang ilang tunghaan. Matod sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone ang nasinating pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Tabi lang mga kapuso sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Unom ka individual gikan sa managlahing grupo sa Maramog, Bukidnon ang angol human nagrambol ug nagdinunggabay human nagkabikil sulod sa usa ka imnanan. Ani report ni Cyril Chavez. Sa viral video nga nagkatag sa social media, kita ang usa ka lalaki nga giduslak-duslak sa laing lalaki. Wala madugay, nawadan og balanse ang duha ug nangatumba. Kalit sab bigawas ang laing lalaki. Dayon duslak ngadto sa lalaking nanunggab. Dagang higayon pa nadunggaban namong lalaki kung asa nabuwag lang diyang adunay babae nga nagpatunga kanila. Paglabay sa pipila ka segundo, pakita ang usa ka lalaking natumba kilid sa dalan nga gitabang sa laing individual. Una matapos ang video, nakita pa ang usa ka lalaki nga adunay dalang kutsilyo na daw gamaoy ug namuak pa og botelya. Ang krimen nahitabo sa usa ka tindahan sa Purok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, pasado alas 11 sa gabi adlong Domingo. Matod sa kapulisan sa Maramag nga unom ka individual ang samdan human nagrambol nga misangko sa dinunggabay sa duha ka grupo. Kaning grupo nagkalalisay ni sila, so dito na nagsugod na nagnilabayay og bato, botilya, and then dito na nagsugod na nagdinunggabay. Actually hubog ni sila tanan. Daling gidala sa ospital ang unom nga nasamdan. Duha ni ine ang nakagawas na sa ospital samtang nagpabilin pa ang upat nga padayong giobserbahan tungod sa grabing sama dinunggaban. Padayon ang investigasyon sa PNP sa tinubdan sa hitabo. And we are identifying kinsa gyud ang mga biktima o kinsa gyud ang nagasugod og mga suspect aning panghitabua. So nag-refer pud ta sa Fiscal's office with regard to the determination ani nga mga suspect ug ato ang victim ani sir. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa mga nasamdang biktima. As to the part sa PNP sir, we are intensifying our oplan sita, especially sa mga imnanan nga at pang-confiscate gud nato ni mga butang, especially ni mga hinagiban ug mga firearms if ever naa. Cyril Chavez, 1 Mindanao.
Paglusad sa Pasko de Oro sa Cagayan de Oro City ang gipospon sa LGU tungod matud pa sa security threat sa syudad. Cagayan de Oro City Police gina-validate pa ang maong report. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ang Pasko de Oro sa mga dagkong aktibidad sa syudad matag bulan sa Disyembre. Dinisab makita ang mga alegreng Christmas lights palibot sa City Hall o Gaston Park. Apan ang nakaschedule unta nga opening salvo sa Pasko de Oro adlang Lunes. Gi-Oktaba una ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy. Sa iyang speech atol sa flag raising sa City Hall, gibutyag niini nga tungod matud pa sa isyu sa seguridad ang pagpospone sa maong kalihukan. Hinaot inyo akong masabtan kay naay dako kayong mahinungdanon ug mismo atong giproteksyonan ang seguridad sa katawhan ug ang kahusay sa atong dakbayan. Nangayo sabog dispensa ang mayor sa mga napalaw sa mga aktibidad. Apan gipasalig niini nga idayon ang aktibidad sa mga musunod nga adlaw. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office nga wala man sila girekomenda nga taas nga security level sa syudad tungod wala sab sila'y na monitor nga hulga sa seguridad. Apan pagpasabot nila nga aduna sab sila'y lain nga intelligence network nga posibleng nakahatag impormasyon sa mayor, butang nga ila kining i-validate. Considering City Mayor as repository sa nagkalain-lain nga intelligence information, daghan ang hatag kaniya. Rest assured nga kanang information as dili nagika ni Cagayan de Oro City Police Office apan naatay na dawat nga impormasyon for validation. Gipasalig man hinuon sa kapulisan nga andam silang kanunay sa bisan unsang hulga sa seguridad, ilabi na karong panahon sa Kapaskuhan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Dunay low pressure area nga ginabantayan na pag-asa ug nasiplatan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ana kini sa gilayong 1,275 km sidlakan sa southeastern Luzon. Sumala sa pag-asa, posible kining musulod sa PAR karong gabi o ugma. Tasang tsansa niining mahimong bagyo ug kung musulod na sa PAR, tawagon kining bagyong Wilma. Posible kining moigo sa Caraga o Eastern Visayas, apan depende pa kung dunay kausaban sa paglihok niini sa mga musulod nga adlaw. Base sa datos sa Metro Weather, tasang tsansa sa ulan sa Sulu Archipelago, Barm, Soxargen, Northern Mindanao ug Davao Region. Epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible ang kusog nga ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Patay ang 59 anyos nga lalaki human kinig gipamusil samtang nag-deliver og baligyang mga buhi nga baboy sa Matalam, Cotabato. Ani ang report. Jesus name. Walay panimuot og nagkadugo samtang nakapatong sa motorsiklo nga dunay sidecar. Kining usa ka rider diyang napalgan sa mga milabay nga residente sa kadalanan sa Purok 7 Barangay Kilala, Matalam, Cotabato, banda 2:30 sa hapon adlang Lunes. Atol sa pagresponde sa kapulisan ug kasundaluhan, nasayran nga biktima diay kini sa pagpamusil. Gidala pa sa ospital ang 59 anyos nga lalaking residente sa mong lungsod apan gideklara na kining dead on arrival. Sa investigasyon sa PNP, igor ra kuno mag-deliver og 3 ka buhing baboy ang biktima yang gipusil sa mga sospek nga paspas misibat. Sa ating investigation, habang naglalakbay po yung biktima papunta po sa barangay poblasyon, mayroong nagpaputok ng 2 unidentified suspects na nakasuot ng shawl na color black motorcycle. Padayon karon ang hot pursuit operation sa otoridad sa mga sospek samtang ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang gipusil patay sa Davao City, samtang usa ka negosyante sa Samal Island patay sab human gipusil. Nakaalerto si Argil Relator.
Patay na dihang napalgan kining usa ka lalaki sa Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City, alas 2:30 Martes sa kadlawon. Sumala pa nga nakadungog og buto sa pusil ang mga residente sa lugar og dihang gisusi nakita nila ang nagkadugo ng lalaki sa dalan. Ginaimbestigahan pa ang motibo o ginaila ang suspect sa krimen. As per information nga nakuha nato sir sa mga silingan is na sila nadungog sir no nga buto. So pagkakita nila na ay tama kini sa agtang mismo sir no nga isa. Pero nagpaabot pa ta sa result sa sir no sa nga gikandak sa ato ang SOCO team kung pila gyud ang tama sa mga biktima. Sa Samal Island, patay sab ang 43 anyos nga lalaking tag-iya og electronic shop sa sitio Caimito, Barangay Miranda, Babak. Human siya gipusil alas 11 Lunes sa buntag. Sa investigasyon sa Babak Police, nag-atiman sa customer sa iyang shop ang biktima. Yang kalit lang miabot ang suspect o gipusil ang biktima. Ana sa 5 feet and 5 inches ang itason sa suspect nga nakasuot og black sweatshirt o brown jogger pants. Usa ka fired cartridge sa gituohang 9mm nga baril ang nakuha sa crime scene. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Dunay idalit nga libreng fundran alang sa mga persons with disability o senior citizens sa Davao City karong Disyembre 13. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Sa tumo nga mapromotar ang aktibo og himsog nga lifestyle, usa ka fun run ang gipasiugdan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pinaagi sa PPP o Pulong-Pulong ni Pulong Movement alang sa mga PWD o senior citizen karong December 13. Libre ang registration, apil na ang mga race bibs, singlet, souvenir, pagkaon ug duna say mga giandam nga premyo. Ang target nila nga mosalmot anaa sa 1,000. The purpose of this event is to promote our senior citizens and PWD in their active lifestyle para sa ilang wellness food, makaayo sa ilaha. We will be starting at Bago Aplaya, Bago Park. So race route will be for the 3K, that's before Talomo Junction. And then for the 5K, that's before the Talomo Bridge. So out and back lang ang route, very simple. We will be providing also medic marshals and route marshals along the route to make sure the safety of the runners. Ang registration abli pinaagi sa Dabawenyo ko Facebook page o sa on-site sign-ups sa Ponciano Street. Ang kategory dunay 2K o 2 kilometers alang sa mga PWD o senior nga kinahanglan i-assist sama sa mga magsakay sa wheelchair. Dunay 3K ug 5K category alang ngadto sa makadagan nga di na kinahanglan og assistance. Duna say ilatag nga medical screening una magsugod ang event. Bawal sa doktor, kailangan po may doktor talaga na consent. Tapos may waiver din kami na in case of pwede namin Kauban si Bebot Kahe sa camera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Opisyal nang gilusad sa Southern Philippines Medical Center ang Bag-ong Kidney and Transplant Institute sa maong ospital. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Dr. Ricardo Audan, ang Medical Center Chief sa SPMC. Doon na ablihan alang sa soft opening nga duha ka mga operating room o mga ward nga magamit sa mga pasyente. Hinahina na sabdaw nga plastaron ang maong pasilidad ug target nga mag-full operation sa Enero sunod tuig. Doon na kini usa ka presidential room, 13 ka pay wards, 32 ka charity beds, 16 ka unit sa private ICU beds, usa ka unit sa isolation, 8 ka post-anesthesia care unit. Gisugdan ang konstruksyon sa pasilidad ni atong 2016. Giklaro ni Audan nga usa kini ka zero billing facility alang sa katawhan sa Davao ug Mindanao. Samtang mapasalamaton si Louie Puracan, ang presidente sa Davao Kidney Transplant Association, tungod mas mapadali na ang proseso sa kidney transplant sa syudad. Ugaling fully operational na ang mga pasilidad, nagtuo siya nga mas paspas na ang proseso ug mas barato ang mabayran sa pasyente. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nangandam na ang COMELEC BARM sa nakatakdang pagpahigayon sa 11th BARM Parliamentary Election sa March 30, 2026. Ano yung report?
Gibutihag sa Commission on Elections nga sa March 30 sunod tuig na nakatakdang ipaygayon ang labing unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Subay kini sa COMELEC Resolution number 11181 kung asa nakaplastar ang calendar activities alang sa maong eleksyon. Gani sa petsa 5 hangtod 9 sa Enero sunod tuig, nakatakdang ipaygayon na ang filing of Certificate of Candidacy. Samtang ang election period magsugod sa January 29 hangtod April 14, 2026. Samtang ang period sa pagpangampanya magsugod sa February 12 hangtod March 28. And that is in response. Kasi under the Supreme Court decision, kailangan will have the election not later than March 31, 2026. Gumika niini, puspusan matud pa ang pagpangandam sa COMELEC sama sa pag-train o pag-refresh sa kasayuran kalabot election process sa mga electoral board. Lakip sab ang pag-procure og dugang budget alang sa eleksyon ug ang pagkuha og bagong kontrata sa mga automated counting machines kon ACM nga gamiton. Although we'll be using the same machines, yung automated counting machines, but we will be procuring another contract dahil nga yung contract na nauna ay yun yung paggamit ng May 12, 2025 national local elections. Kahinungduman nga nakatakda untang ipaygayon ang BARM elections niadtong October 13, apan na-postpone kini human gideklara sa Supreme Court nga unconstitutional ang districting laws nga Bangsamoro Autonomy Acts 58 ug 77 nga gipasa sa Bangsamoro government. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gilusad sa usa ka simbahan ang giving machine din mamahimong magdonar ang katawhan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. 3, 2, 1! Daw-dakong regalo ang giablihan sa mga tagdumala sa The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints o partner organizations. Usa kini ka vending o gitawag nga Light the World Giving Machine nga gimuntar sa 3rd floor expansion wing sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Dinhi, mamahimong maghulog og monetary donations ang mga Davaoenyo gamit ang cash o e-payment. Ang 100% nga makolekta nga donasyon ihatag ngadto sa napiling beneficiary organizations nga align sa vision sa simbahan. We'd like you to visit the giving machines to light the world so that we can help others that are in need. The House of Hope, the SOS Children's Village, and the Archdiocesan of Nourishment, they are helping those that are in need. Nagpaabot sa ilang pasalamat ang mga partner organization. Your support is not just financial, it is a gift of hope. It allows us to stand beside every child and family who walks through our doors, assuring them that they are not alone. It is a powerful reminder that compassion can be made tangible and that every act of giving can directly transform a child's life. Hangtod January 6, 2026, mamahimong magdonar sa maong giving machine. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, 23 kaadlaw na lang una magpasko. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.